Usapang budget natin. Budget Talks. Well, unang araw ng Marso ngayon, di ba, nabanggit mo kanina, today is March 1. So, alam mo, dito sa bansa natin, tuwing March ay ating sineselebrate ang National Women's Month. Ayun, no? So, dapat, Women's Month ngayon, Happy parang Women's Month, buwan Yusek. namin to. Oo. Base sa Philippine Commission on Women, or PCW, ang tema po ng selebrasyon natin ngayong buwan ay We for Gender Equality and Inclusive Society. Yes, Yan. very interesting. Taon-taon natin itong pinagdiriwang Yusek at sabi nga, yung mga kababaihan dapat ginagalang, pinaglilingkuran at minamahal. Yan, tamang-tama yan talaga. Relate na relate ako dyan. Well, ngayong gabi, dito sa DBM at usapang budget natin, nakikiisa tayo, of course, sa selebrasyon ng National Women's Month, lalong-lalo na ang atin pong minamahal na secretary ng DBM ay isang empowered woman, Oo nga, empowered oo. Filipina. No? So ngayong gabi, tatalakayan natin ang budgeting para sa ating mga ilaw ng tahanan. Tama ka dyan, Yusek. Kaya naman para dun sa mga nanay, sa mga ina, mama, mamo, o kung naman tawag sa Mamshi. inyo, mamshi na sa mga ilaw ng tahanan na Mudra nakatutok Kels. sa atin ngayon. Yes. Yeah. Ito pong aming segment ngayon ay espesyal dahil ito ay para sa inyo. Of course, at maswerte tayo at napaunlakan tayo ng isang nanaypreneur. Uy, Oo. at blogger. Hindi lang siya nanaypreneur, kundi isa ring blogger sa likod ng Tipid Mommy Blog na mayroong more than 1 million followers on Facebook. biruin Yan yun. po ay walang iba kundi si Mommy Gracie Miranda Maulyon. Mommy Gracie, thank you for joining us via Zoom. Good evening po. Thank you so much po sa invitation ninyo. Uy, grabe, Magandang napakaganda gabi. naman ni. Oo. Magandang gabi sa isang magandang dilag, no? Si Ma'am Gracie. Ayan, no, yung Yes. sa mukha pa lang ni Ma'am Gracie, bagay yung pangalan niya, Grace, no? Oo. Full of Grace. Madalas naririnig natin yung entrepreneur. Ngayon ito, nanaypreneur. Nanaypreneur. Kakaiba ito. Yeah, so, Mami Gracie, you have over... of course, thank you for gracing us, no? Ay, Gracie, thank you for gracing us. Yes, Oh, di ba? tugma po pala yan. Ano? Well, you have over 1 million followers sa inyong social media accounts. So, isa kang full-time mom at nanaypreneur. Pakakwento naman po sa amin kung paano po nagsimula yung blog mo na Tipid Mommy. Opo. Actually, ma'am, nagsimula po siya nung, baby pa yung aking anak. 1 decade ago na din siya, yung aking blog. Alam po kasi namin na yung story namin, hindi lang namin siya story siya na madaming Filipino families. And yun po, na-share lang namin yung journey namin kasi naranasan din namin yung mga nararanasan ng iba, yung mga nalulugi yung business, kinakapos, nagkakaroon ng utang, naging guarantor, at nagkakaroon ng mga credit card debts, yung mga ganyang mga nararanasan ng mga kapwa Pilipino natin. Naranasan po namin yan. Kaya yan po, share ko po through the blog yung aming journey to financial freedom, God's restoration, and yung better stewardship kung paano po babangon after ng mga ganong pinagdaanan. Oh, very inspiring Yes. yung vision at goal nung kanyang ng blog ni Mommy Gracie, yung Tipid Mommy, ha. So napakatagal na nung kanyang vlog na ito dahil yung iba pandemic lang nag-start At di syempre, ba? since matagal na, sure tayo na napakarami ng natulungan at napakarami ng naisalba ang kabuhayan dahil sa mga pieces of wisdom na isinishare ni Mommy Gracie. Mhm. Karamihan po dun sa mga sumusubaybay sa inyo sa social media mga katulad mo pong ilaw ng tahanan, ma'am. Ano ba usually itong budget concerns ng mga nanay na nababanggit sa iyo madalas ng iyong mga followers at ano yung mga tips mo sa kanila when it comes to budgeting sa kanilang mga tahanan? Ay po, based po sa mga nadidinig ko po sa mga nanay throughout the years po, ang concern po nila ay kung paano nila ha-handle better yung kanilang income or yung income ng kanilang mga mister. Ano po to, nagre-range po from minimum wage earners, pati po yung mga 6-digit income earners, parehas po sila ng mga kadalasan tinatanong sa page. And meron din po kasi kaming community, yung Tipid Living po. Doon po nila kadalasan din tinatanong kung paano ba sila mas
makapag-budget ng maayos, ganito yung income nila, ganito yung mga expenses nila. Ayun po yung mga na-observe ko po sa kadalasan yung paano babangon after nila magkaroon ng mga utang. Grabe, paano makakabang? Oh, ang hirap nun No, marami tayong mga kababayan na baon sa utang no. Correct. Nagkakaproblema pagdating sa pera. Pero it's good that we have a blog like Tipid Mommy who inspires people to stand up and to gather their strengths together to overcome this difficult situation. Pero eto nga po, curious ako, Mommy Gracie, because I'm also a mom. So, ifa-follow ko na nga to si Mommy Gracie sa Facebook. Paano po ba ninyo nababudget? Paano po kayo nagbabudget sa bahay? Yung pera po ba ng asawa mo, binibigay niya sa'yo o kanya-kanya kayo? Kung baga pera niya. Paano po? Sa amin po kasi nag-work sa amin na binibigay niya sa akin yung income niya. Tapos importante talaga sa family na makita natin kung sino yung mas may discipline, sino yung mas may knowledge about budgeting. Hindi naman kailangan na si Mrs. yun. Paano kung si Mr. yung mas may skill doon, okay lang yun. Sa amin po mag-asawa, medyo magasto si Daddy. Ako po yung mas marunong mag-handle ng finance. Kaya ako po yung taga-budget namin. At thankful po kami na nag-work po yung ganon. Pero kahit ako po yung nagbabudget, lahat po ng purchases namin, yung mga plan namin na mga expenses, and yung budget plan namin, alam naman po ni Daddy. Oh, I agree yun, no? Parang hindi siya automatic na sa babae na pupunta yung budget Tama si Mommy Gracie dun kung sino yung mas may talent sa budgeting Sa kanya talaga minsan dapat pinapahawak yung pera. Katulad sa amin, no, sa family namin, aminado talaga ako, yung husband ko, yun ang mas magaling mag-budget kaysa sa akin. Dapat pala taga-DBM po siya. Yes. Oo. Kanina po, dun sa ating Budget 101, isa sa mga segment dito sa ating programa, naipaliwanag po yung tungkol sa inflation. Yung pong inflation, talaga namang naapektuhan yung marami dyan sa loob ng tahanan, especially yung mga nanay na nagbabudget. Paano po ba makakapaghanda o makakapag-adjust kapag tumataas po yung presyo ng bilihin? Opo, actually po maganda pong topic yan kasi isa din po yan sa mga tinatanong sa aming community, sa Tipid Living po. At ang mapapayo ko po talaga sa mga nanay o sa mga misis na taga-budget, lalo na ngayon na kailangan natin mas mag-budget na mas maayos at mas intentional. Una po, magdagdag ng income. Magtingin tayo ng mga ways kung ano yung mga pwede nating simulan na sideline or additional business. And pangalawa po, magbawas ng gastos. Yung mga gastos natin na negotiable naman, yung kaya naman natin mabuhay everyday nang wala yun, tignan natin. And yung kagaya po ng mga tips din ng mga kapwa mami ko at kapwa misis, baka may mga alternative tayo na pwedeng gawin. Parang sa mga ganitong season po talaga mas lalabas yung creativity nating mga Pilipino, di ba? Yung pagiging resourceful natin, kung paano natin mas mababudget at mas ma-stretch yung ating mga family fund. Oo, no? Minsan yung disiplina rin din talaga Tsaka yung Correct. pagiging resourceful, yan ang keys, no? Para makasave ka, makatipid ka. Tama. No, sigurado si Mommy Gracie meron din mga tips yan para dun sa mga na-addict na sa online shopping. Kasi yun ang medyo rin minsan. Ngayon yan Minsan add to cart ka ng add to cart. Correct. Di mo alam, wala na pala sa budget mo. But anyway, Ma'am, Tipid Mommy o Ma'am Gracie, isa dun sa recent vlogs mo, yung tungkol dun sa financial steps to be a stay-at-home mom. Ano-ano po ba yung mga steps na ito? Can you share it with us? Opo, kasi po malaki po talagang adjustment kapag yung wife nag-decide bigla sabihin sa husband na ay parang gusto ko na lang magstay at home sa bahay. Lalo na po kung malaki yung contribution ng wife ni Mrs. sa income ng family. So sa amin po nag-decide po ako noon na maging hands-on sa mga bata. Ang mga nag-work po sa amin, una is discuss it with your spouse. Importante syempre na hindi lang tayo yung nag-decide noon. Importante na i-honor natin din yung leadership nila and yung
sasabihin nila kung agree ba sila sa decision, especially may impacto sa financial aspect ng family. And syempre po, importante din na clear sa ating yung goal natin. Kasi may mga kakilala din po ako na nag-stay at home mom, pero talagang purely sila nag-stay at home, di sila nag-sideline. Meron din naman akong mga kilala na para po sa akin, nag-hands-on sa mga bata, pero at the same time, may mga online na mga business na inaasikaso. So kailangan clear sa atin kung bakit tayo magi-stay at home kasi kapag nag-work tayo online or nag-online business tayo, time consuming din siya sa totoo lang. Din siya, makain din siya sa daily time natin kahit nasa bahay siya. So yun, kailangan ng clear goals. At syempre, sa amin po, importante yung i-test nyo muna siya. Lalo na sa mga employed pa ngayon, tas nagpa-plan pa lang kayo na mag-resign para mag-focus sa kids, i-test niyo muna siya. For example, try nyo mabuhay na yung sweldo ni Mrs. hindi isasama sa budget, sa daily, sa monthly budget nyo, wag nyo na siya isama. And at the same time, gamitin nyo yung time na yon to build the emergency fund. Kung buo ng emergency fund nyo, congratulations. Pero kung hindi pa, idagdag natin yung income ni Mrs. habang tinetesting, di ba? Para po yun, matest natin kung kaya ba kapag yung sahod lang ni Mister yung gagamitin natin para sa daily daily needs natin at monthly budget natin. At saka importante din yung skills inventory. So yun, kunyari, di ba, dumating yung time na kailangan din talaga mag-sideline habang nasa bahay. At least aware tayo kung ano ba yung mga pwede nating pagsimulan, di ba? Naniniwala po ako sa we can start with what we have. Yung time po kasi na nag-stay at home ako, tas may mga time syempre na talagang hindi kinakaya ng budget, yung mga gamit na meron kami sa bahay, sinimulan ko ibenta, yung mga pre-love items, tapos dun po din nagsimula yung yung mga content creation, yung mga ganyan po. So yun, skills check, test it first muna, saka syempre discuss it with your spouse. Oh, grabe, no? Alam mo, tama yun. Yung, lahat ng sinabi ni Mommy Gracie. Mommy Gracie, mamaya pagkatapos ng, mag-session naman tayong dalawa. Para dalawa niyo ako. But anyway, yung sinabi niya na dapat daw, no, kapag yung magde-decide ka na mag-stay at home ka, syempre kailangan ng, agreement yan between the wife and the husband. Hindi yung po pwedeng pag napagod sa trabaho o magdesisyon yung lalaki o yung babae na mag-stay at home siya, yung pag-uwi niya na lang sa bahay, sabihin niya na mag-stay at home parent na ako, or stay at home mom na Dapat ako. pinagkakasunduan yan. Pagkakasunduan, makakagulat naman. Syempre, tama rin yung sinabi niya, makaka-apekto yun dun sa daily income at Correct. di ba, living ng inyong pamilya. Oo. Mami Gracie, bilang isang mami, paano mo naman itinuturo yung konsepto ng budgeting sa mga chikiting mo? Ay, nako, opo, masaya po yan na journey, yung pagturo natin sa mga kids natin, sa mga bagets. Syempre po, importante na age appropriate, di ba po? Kapag bata pa sila, sobrang effective po talaga ng alkansya. Ito po, parang mga ganito. Yan. Challenge. Yung mga spend, visual po save, kasi and mga die. bata, di ba? Ayun po, importante po na alam natin kung ano yung mag-work sa age nila. And pag nung maliit pa po yung panganay ko, ito yung gumana, yung mga alkansya jar system. Tapos po nung ngayon kasi schooling age na siya, nasa 10 years old na siya. Nung nakaraan, in-enroll namin siya, yung pwede sila magtinda kasi para ma-introduce siya sa concept ng hard work. And doon, nakita namin na effective talaga sa mga bata yung pag-summer job mo sila, involve mo sila doon sa pwede sila magtrabaho para makita nila yung value ng money at the same time yung hard work. Nung nakita niya nga kung ganun pala daw kahirap mag-earn ng pera, parang mas naging mindful siya kung paano niya gagastusin. So, yun, mas maganda po talaga yung hands-on training sa kanila. At syempre po, importante talaga yung by example sa atin. Kasi pag sinabi natin sa kanila na, magtipid ka, tapos yung nakikitang lifestyle natin is waldas naman tayo, di ba? Hindi siya nagmamatch yung tinuturo natin sa kanila, saka yung living natin. So, importante talaga na by example din and intentional coaching sa kanila, ay doon po natin matuturo sa ating mga kids.
Yes, I agree. So to teach your children, you need to be a good example. Mm-mm. 'Di ba? So very informative and very relatable itong ating budget talks ngayong gabi. Correct. Maraming salamat po, Mommy Gracie Miranda Maulion, and happy Women's Month sa'yo. At I am happy Women's inviting everyone to follow si Tipid Mommy o si Mommy Gracie sa kanyang blog, at marami kayong mapupulot na aral.